Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po tayo sa ating mga tahanan? Nawa po tayo ay mayroong kasiglahan na lumapit muli sa ating Panginoon at makipag-ugnay sa Kanya bilang isang sambahayan na natitipon sa ating mga tahanan. Nawa mga kapatid, ang ating pagninilay-nilay sa gabing ito ay muling makapagbigay sa atin ng motivation, ganun din inspiration sa atin upang tayo po ay lalo pang higit na naisin natin makapagpalalim ng ating pananampalataya, makapagpatatag ng ating ugnayan sa ating Panginoon bilang individual at bilang sambahayan niya. Nawa mga kapatid, sa gabing ito ay sama-sama tayo sa ating pagninilay-nilay at samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon naming Diyos, sa gabing ito, kami ay nagpapasalamat na ibinigay mo sa amin ang panibagong pagkakataon na kami ay makalapit sa iyo at magkaroon ng higit pang ugnayan sa iyo sa pamamagitan, O Diyos, ng aming prayer fellowship at midweek reflection sa gabing ito. Sa bawat tahanan ng iyong mga anak. Nawa Panginoon, pagindapatin mo na ang aming pagdulog sa iyo ay kami ay patuloy na makapaglaan ng tamang panahon at ikaw ang maging sentro ng aming buhay, sentro ng aming pagpapabanal sa gabing ito. Nawa dakilang Diyos, ihanda mo ang aming mga puso at isipan sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita. Naway hindi maging walang kabuluhan ito, kundi ito, O Diyos, ay makapagbigay sa amin ng pagpapalalim pa ng aming pananampalataya sa iyo at pag-unawa sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga salitang ito, mabuksan ang aming mga puso at ng aming mga isipan sa nais mong ipahayag sa aming mga buhay at kung ano ang nais mong gawin namin bilang mga mananampalataya. Nawa dakilang Diyos, ang iyong Santong Espiritu nawa ang siyang manguna sa amin. At nawa ikaw ang maitaas sa aming mga kalagitnaan sa pamamagitan ng aming gawain sa gabing ito ng pagpapabanal. Panginoon naming Diyos, sa iyo namin nilalagak ang aming pagtitiwala at samahan mo nawa kami hanggang sa matapos ang aming gawain ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dalangin sa tanging pangalan ng Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa gabing ito mga kapatid, ang atin pong mensahe ay pinamagatan kong How Deep Is Your Love? Ang atin pong batayang teksto mga kapatid ay matatagpuan po sa Bagong Tipan, sa aklat po ni Apostol Juan, Kabanata 13, mga talata 34 hanggang 35 na ganito ang sinasabi. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Idagdag nawa ng Panginoon ang pagkaunawa sa ating lahat. Mga kapatid, tayo pong mga Pilipino, may masasabi nating mahalaga para sa atin yung tinatawag na mga huling habilin ng mga mahal natin sa buhay kapag malapit na itong mamatay. At sa abot ng ating makakaya ay gumagawa tayo ng mga kapamaraanan para maipahatid ang mga mensahe ng mga taong pupapanaw na doon sa mga taong mahalaga sa kanila. Sa atin pong teksto, mga kapatid, pinapahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang nalalapit na kamatayan at nagbilin siya sa mga dapat gawin ng isang alagad ng Diyos. At ibinigay nga sa pagkakataon na ito ng Panginoon ang alam niyang pinakamahalagang utos na dapat gawin ng kanyang mga alagad na ito ay mag-ibigan sila. Bakit nga po ba mahalaga ito? Dahil kung walang pag-ibig, ang buhay ay mawawala ng saysay. Life without love is like a tree
without blossom or fruit. The warmth of a home is gone. Nawawala ang tunay na saysay at magandang plano rin ng Diyos para sa ating lahat. Mapapansin natin sa kanyang paglikha. Naroon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya lilikhain ang sandaigdigan ng walang pag-ibig. At hindi rin niya lilikhain ang sangkatauhan kung walang pag-ibig. Sa almost 3 years po na pagtatag ni Jesus sa kanyang ministeryo, sa kanyang huling paalam o tinatawag na mi ultimo adios. Akin pong babasahin din po sa Good News Translation po na binanggit ay ganito. And now, I give you a new commandment. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. Isang bagong utos ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Bakit nga kaya niya sinabi ito? Ano po ang larawan ng pag-ibig na tinutukoy? At ano ang ibig sabihin sa atin na mag-ibigan tulad ng pag-ibig ni Jesus sa atin? Paano po natin ito ginagawa? Paano natin gagawin? Paano natin may papakita ito sa ating mga gawa? I think there are 3 main characteristics of love. Una po, ang masakripisyong pag-ibig or sacrificial love. Sa puso po ng pananampalatayang Kristiyano, ang kamatayan po ni Jesus sa krus ay hindi pumungkag. Hindi walang kabuluhan, kundi kamatayan, kundi siya'y nagwagi sa tibo ng kamatayan at isang napakahalagang pagtatagumpay mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan upang tayo ay mabuhay ng mayroong kaganapan. Masakripisyo sapagkat hinubad ni Jesus ang lahat sa kanyang buhay upang ang tao ay mabuhay. Siya ay nagpakababa sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay naging alipin upang maabot niya tayo. Siya ay nakipamuhay sa atin, naglingkod hanggang kamatayan. At ito po ay pagpapakita ng isang masakripisyo pag-ibig. Wala pong limitasyon ang kanyang sakripisyo dahil wala ring limitasyon ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung tayo man po na mga tao ay may limitasyon ang ating pag-ibig at pagtsatsaga, ang Panginoon po walang limitasyon ang kanyang pag-ibig. Mayaman man o mahirap, matalino man o mangmang, magkakaiba man ang balat o lahi, ang lahat para sa Diyos ay pantay-pantay niyang iniibig. Siyang naging alay na kordero at sakripisyo para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. We love because He first loved us. Ipinakita niya sa atin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na masakripisyo at siyang modelo natin upang mahalin din natin ang ating kapwa, gaya ng sinasabi ng ating Panginoon. Paano po natin may papakita ang tunay na masakripisyong pagmamahal sa iba? Ano ang maaari nating ibigay mula sa ating sarili? Sino man tayo at anuman tayo, anuman ang mayroon tayo, upang makapagmahal tayo ng ayon sa nais ng ating Panginoon na gawin natin. Si Kristo po ang huwaran natin at siyang dapat na tingnan at tularan natin. Ang kanyang mga ginawa na pagpapakita ng pag-ibig, ito'y marapat na ating lakaran. Binibigyan tayo ng pagkakataon upang i-work out ang ganitong pag-ibig. Ang katangian ng pag-ibig na may kakayahang magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng iba. Marami po sa atin ang nakagagawa nito. Mga sinasabi nating mga bayani sa ating mga buhay. Kaya nilang ibuwis ang kanilang mga buhay alang-alang sa kapakanan ng iba. Hindi lamang dahil sa kanilang tungkulin, kundi minamahal din nila ang kanilang tungkulin at pagkatawag sa kanila. Kaya't iniaalay nilang kanilang buhay. Kahit kapalit nito ay masidhing paghihirap, ibinibigay nila ang kanilang buhay. At kahit nga ito'y humarap pa sa kamatayan, ibinibigay nilang kanilang buhay alang-alang sa paglilingkod at pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay
para sa kanyang mga kaibigan. Ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay yung sakripisyo. Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng sariling oras, kakayahan, karunungan, kayamanan sa mga taong nangangailangan. Ibinibigay mo ang lahat sa kanila. At wala po sa diksyonaryo ng taong nagmamahal ang katagang, wala akong pakialam. Pangalawa po, ang pag-ibig ay walang pasubali or unconditional love. Si Jesus po ay hindi namatay para sa atin dahil tayo ay karapat-dapat, kundi namatay siya para sa atin dahil tayo ay kahabag-habag. Tayo ay kinakaawaan ng Diyos at tayo ay mga taong makasalanan. Tayo ay nangangailangan ng saklolo at kaligtasan. Wala tayong anumang may pagmamalaki na ginawa upang maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Sa halip, namatay siya para sa atin kahit na malayo tayo at napapahiwalay tayo sa Diyos. Jesus didn't set conditions on His love. Hindi po gaya ng ating pag-ibig na maaari natin sabihin, sige, mamahalin kita kung ibibigay mo sa akin ang aking kagustuhan. Ibibigyan mo ako ng magarang sasakyan, magandang bahay, magandang cellphone, mamahalin kita at mamahalin din kita kapag nagpakabait ka. Pero kapag hindi mo ito ginawa, hindi kita mamahalin. Hindi po ganito ang klase ng pag-ibig na inialay sa atin ng ating Panginoon. At dahil inibig tayo ng Diyos nang walang pasubali sa kabila ng ating mga kahinaan, pagkamakasuwayin at pagiging makasalanan, nais ni Jesus na tayo umibig ng walang pasubali. Ang buhay po natin sa daigdig na ating ginagalawan ay puno ng panghuhusga. Mayroong tinitingnan, mayroong mga hidwaan, subalit tayo po ay tinawag ng Diyos na mamuhay ayon sa kanyang nais. Walang panghuhusga, walang pagtatangi. Sundan po natin ang pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng pagtrato sa atin ng ating Panginoon. Sundan natin ang kanyang mga yapak. Patuloy tayong umibig sa ating kapwa, anuman ang uri ng kanilang buhay, anuman ang estado ng kanilang buhay. Kailangan maging pantay-pantay din ang pagtingin natin sa ating kapwa. Ganon din, mahalin din natin sila na mayroong pagkahabag at pangunawa. Ipakita rin natin ito sa kanila, hindi lamang sa ating mga salita. Iba-iba po ang mga ugali ng tao at hindi natin pwedeng ikumpara ang ugali natin sa iba. Hindi pwedeng maging tayo ay sila at sila ay tayo. Magkakaiba tayo ng pagkalikha ng Diyos. Magkakaiba man ang ating mga ugali, ngunit ito ay mayroong kabutihan sa atin. Ito ay upang matutunan nating mahalin ang mga weaknesses natin at weaknesses ng ating kapwa. Ang kakayahang magmahal sa lahat ay walang itinatani. Ang pag-ibig at kaligtasang ibinigay sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay ay para sa lahat ng tao. Anuman ang relihiyon, lahi at kultura, kasarian o pag-uugali niyang taglay. Dapat ang ating pagmamahal ay gayon din. Kalimitan, kinasusuklaman natin ang ating mga kaaway at malambing lamang tayo sa ating mga kaibigan at kalapit. Ngunit hindi ito ang gawi ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay nagpakita ng habag at pagmamahal sa mga taong hindi kaibig-ibig, sa mga taong makasalanan, sa mga taong hindi nabibigyan ng pansin, sa mga kapuspalad, sa mga naliligaw ng luglas, sa mga kapos sa pagmamahal. Kung susundin lamang natin ang tama ang tagubilin ni Jesus, sigurado pong mababawasan ang pagkasuklam at pagkagalit at paglalaban-laban sa isa't isa. Ang pangatlo po ay practical love. Ano po ba itong practical love na ito? Sabi po sa tula ng pag-ibig, kukunin ko ang buwan, makamtan ko lamang ang iyong pag-ibig. Sulat po ng isang binata sa kanyang kasintahan, handa akong suungin ang panganib o mapanganib na gubat para lamang sa iyo. Handa akong lakbayin ang 7 bundok at dagat, makamit lamang ang pag-ibig mo. Handa akong sungkitin ang mga bituin sa kalangitan, para pong masusungkit nga ang mga bituin sa kalangitan.
Napaka-imposible at hindi po ito practical. Makamit ko lamang ang matamis mong oo, gagawin ko ang lahat ng ito. P.S. Dadalaw ako sa inyo sa Sabado kung hindi uulan. Paano po ipinapakita ng tunay na pagmamahal o praktikal na pag-ibig ang ganito? Maaring sa umpisa, pinapakita, pero pagtagal-tagal, nawawala. Pero ang ating Panginoon, hindi po ganito ang uri ng kanyang pag-ibig. Sa realidad po ang pag-ibig marapat na praktikal. Ano-ano ba ang praktikal na ito? Pag-aalaga ng isang nurse sa isang dying patient, ang nanay na nag-aalaga sa may sakit na anak, ang ina at ama na nangangalaga sa kanilang sambahayan, isang grupong nagmamalasakit sa mga nasalanta ng bagyo o kalamidad, namimigay ng mga reliefs o nagsasagawan mga community pantry o namimigay para sa mga taong nangangailangan. Mga magulang isinasakripisyo ang kanilang mga sariling kapakanan alang-alang sa kanilang mga anak. Ito lamang po ay mga halimbawa ng ilan sa mga examples of practical love. Sapagkat ang kamatayan po ni Jesus sa krus ay isang practical love in action. Ganito niya tayong inibig. Dumating siya sa atin, nagkatawang tao, nagpakababa, hinubad ang kanyang pagiging Diyos, nakisalamuha sa mga taong api, bulag at mga may sakit, at mga taong iniwawaksi sa lipunan. Inialay niya ang kanyang sarili upang ang lahat ay maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. At tayo rin po'y tinatawagan na isagawa ang practical love na ito upang matugunan ang pangailangan ng iba sa practical na mga pamamaraan na nagsasalita ng pag-ibig at pag-aalaga at habag. Kailangan po nating matugunan ang mga pangailangan saan man at kailanman sa maaabot ng ating makakaya. Sa maliit na pamamaraan na may magagawa tayong tulong. Kung hindi man po natin kaya yung malaking bagay, maaring maliit na bagay ayon sa ating kakayahan. At kung kaya pa nating magbigay ng higit pa, mas malaking bagay ang maitutulong at magagawa natin sa ating kapwa. Bigay natin ang ating pagkahabag at pagmamahal sa ating kapwa at paglilingkod sa kanila. Ito ang bagong utos ng Panginoong Yesus. Bago siya mamaalam sa kanyang mga alagad, ito din ang utos ng ating Panginoon sa atin. To love one another as He has loved us. Sacrificial love, unconditional love, and practical love in action. Ito po ang buhay na nais ng Panginoon para sa atin. Hindi po madali ibigin ang ating kapwa lalo na kapag kaaway natin, sapagkat ayaw natin sa ating mga kaaway. Hindi po madali ang umibig kung mayroon tayong kondisyon, ngunit ang pag-ibig ay dapat na maging tanda natin bilang mga anak at bilang iglesia ng ating Panginoon. As Paul says in 1 Corinthians, if we don't have love, we are nothing. Our worship is empty. Our hymn singing is empty. And all the activities of this church are empty and meaningless. Kung ang lahat ng bagay na ating ginagawa ay walang pag-ibig, wala po itong kabuluhan. Para lamang tayong pongpiang na tumutunog na wala naman pong kabuluhan. Walang saysay. Ang tanong, paano ba natin mamahalin ang ating kapwa? Una, mamamahal natin sila sa pamamagitan ng una. This kind of love must be rooted in Christ. Kailangan yung pag-ibig na ito ay nakaugat sa ating Panginoon. Sa 1 John chapter 4 verses 7 to 8, ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya mahalaga po na ito ay rooted o nakaugat sa pag-ibig mismo ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung ito lamang po ay nakabase sa ating emosyon, feelings, malaki po ang tsansa na mawawala at hindi natin magagawa. Pangalawa po,
This kind of love must be practiced by growing in love. Kailangan po tayong lumago sa pag-ibig. Matuto tayong sumunod. Matuto tayong magpakababa. By growing in love, natututo tayong alisin ang ating mga pride. Nagagawa nating maunang humakbang para sa pagkakasundo. Magagawa nating magmahal even to those who are unlovable at mahirap mahalin at sa mga taong kaaway natin. Sa mga taong ayaw at iniiwasan natin. Pangatlo, by growing in love, natututo tayong maniwala at magtiwala. Love is a decision at sa decision na ating gagawin, it involves a lot of risk. There's a risk of being hurt. Kaya nga po ang ating Panginoon, kahit siya ay nasaktan, kahit siya ay namatay, kahit siya ay susuong sa mahirap na pagsubok, nagdesisyon siya na gawin ito alang-alang sa pagmamahal at sa kalooban ng kanyang Ama, upang matupad ang kalooban ng kanyang Ama. Pang-apat po, by growing in love, natututo tayong magbigay. And this kind of love must be expressed by loving one another. Ang Diyos po ay patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na ma-express natin ang ating pagmamahal. God has given us a mouth to speak and give love sa ating kapwa. So instead of building walls, we must build bridges. Ito pa rin ang mensaheng nais niyang iparating sa atin. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig na ipinakita ko sa inyo. Isang pag-ibig na hindi makasarili. Isang pag-ibig na nakatuon sa lahat. Isang pag-ibig na handang mag-alay ng kanyang sarili para sa kanyang kaibigan. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Turuan po natin ang ating mga sarili na magmahal ng tunay. Matuto tayong umanawa, magpatawad at magmahal ng walang kondisyon o hinahanap na kapalit. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay nakatuon lamang sa mga taong ayaw natin, hindi po natin mabibigyan ng tuwang ang ating mga puso na mahalin sila dahil laging ang kapintasan ang ating tinitingnan sa kanila. Why not tingnan natin ano ba yung mga mabuting ginawa nila sa atin? Ano ba yung mga ipinakita nila sa atin noong una? No? Kasi may times po na nagbabago ang tao. Nagbabago tayo sa isa't isa. Yung feelings, emotions natin sa isa't isa. Nababago po yun. Pero kung tayo lamang po ay rooted sa pagmamahal ng ating Panginoon, kaya po nating gawin ang magmahal sa ating mga kaaway. Katulad po ni Jesus, ibigin natin hindi lang ang mga kaibig-ibig, kundi ang mga tao ring mahirap unawain at lapitan. Pagkat ang Panginoon ay hinanap niya ang lahat ng kapangitan sa ating buhay at inibig niya tayo ng totoo at tunay. Ito ang pag-ibig na ipinamalas ng Diyos sa atin, isang napakadakilang pag-ibig. Nawa mga kapatid, tayo po ay patuloy na ibigin ang isa't isa gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo mag-grow sa pag-ibig at tayo ay mag-grow sa paglilingkod ng mayroong pag-ibig. Ito ang nais ng Panginoon sa atin upang maganap ang buhay na nais niya para sa sangkatauhan at para sa kanyang sanglilikha. Nawa, bilang isang iglesia at bilang mga mananampalataya, tayo po ay patuloy na humayo ng mayroong pag-ibig sa isa't isa. Ang lahat ng ating mga gawin natin ng buong pagmamahal, sapagkat ito ang pagpapakita na tayo ay nandoon ang malalim na pananampalataya natin sa ating Panginoon. May napakita nating rooted tayo sa ating Panginoon, yung pananampalataya natin. Kasi yun pong pag-ibig natin sa ating kapwa na ating pinapakita, it is out of our faith din po. No? So kung ang ipinapakita natin na pag-ibig ay katiting lamang, siguro hanggang doon na nga lamang ang abot ng ating pananampalataya. Pero kung mamahalin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon, masasabi natin tayo nga ay may malalim na pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon. Alalahanin po natin, hindi natin pwedeng sinasabing iniibig natin ang Diyos, ngunit ang kapwa natin ay ating kinasusuklaman. Dapat po ang pag-ibig natin sa Diyos nagre-reflect sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Patuloy nga nawa
na samahan tayo ng ating Panginoon sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya. At dagdagan pa niya ang ating pag-ibig para sa Kanya at para sa ating kapwa. Upang sa gayon, tayo po ay mamuhay na mayroong kapayapaan at mamuhay din po tayo ng maging daan tayo ng pagkakasundo para sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.